Hey guys! Welcome back to the vlog. This is Ina. At eto na nga, nasa ika-6 na kabanata na tayo ng series na I Love You Since 1892. At ito ang aking pinakahinihintay dahil ipapakita na at magbabalik na si Leandro Flores. Alam ko inabangan niya si Joseph Marco dito sa series na to kasi madaming nagro-root sa kanya sa ibang character, pero magsimula na tayo in 2, 1. At eto na nga, ika-6 na kabanata na. Tampuhan sa harana. Okay, let me refresh my mind tungkol dito, pero eto na. Grabe talaga. Okay, so eto na, makikita niya na yung regalong ibibigay ni Carmela is yung binigay niya na paineta ba yung tawag dun? Dumadamog. Sa mga narito ay unang beses pa lang magkakakilala. At ang mga masuswerte naman ay dito nila nakikilala para sa kanila. Wow. Kung ikaw ay madalas lumabas, makipagkilala sa mga tao, huwag nakatitiyak. Maraming hanga at nais makipagkaibigan sa'yo. Wala, parang may ibig sabihin tong si Juanito. Paano mo naman nasabi na magugustuhan nila ako? Dahil hindi ka mahirap kausapin at maging kaibigan. Parang kumbaga hindi siya mahirap mahalin. Ganun baga. Sino nagsabi na magkaibigan na tayo? Ikaw ay parte na rin ng aking buhay. Marahil ay hindi lang naging maganda ang mga ating pagkikita. Kagaya nung niligtas mo ako na nawalan ako ng malay? O yung akala mo akyat bahay ako, tapos plano mo... May role-playing pa nga na first time magkikita. Kaloka? Acting challenge ba trip dito? Ayun nga. Bahala na nga. Siyempre, hindi naman ang magpapatalo. Ayan. Taray ni Juanito, may paspas. Nga pala si Juanito Alfonso. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Meron pang ganito sa libro. Hindi ko kasi matandaan. Alam niyo, feeling ko talaga fake fan ako. Pero kasi pag meron akong nabasang story sa Wattpad before, kapag nabasa ko siya, okay, stop na ako doon. Not unless gusto ko talaga siya or gusto ko ma-refresh dun sa story. Binabasa ko siya ulit. Tulad ng Universe series, binasa ko siya ulit para ma-review ko siya ng maayos. Pero eto, binasa ko siya ulit pero parang wala itong mga ganito. Yung ganitong scene na parang bumababa si Helena. Kasi alam niyo, ni-imagine ko dun sa libro, nasa isang bulwagan lang sila. Ganito, ganun lang. Parang, Bakit ganito? Nagsiselos ba ako? Hindi pwede, Carmen. It is. hindi ka pwedeng magselos dahil ikaw yung magiging isang tulay. Alam niyo yung kasabihan nung araw? Well, hanggang yata ngayon, na yung mga nagiging tulay talaga, sila yung nakakatuluyan or sila yung nahuhulog. Sila yung hulugan sa isa't isa. Imbis na yung tinutulungan niyang maging tulay, yung mahuhulog. Parang ganun. Sa kanya nahuhulog yung yung tinutulayan. Nagets niyo ba? Sana nagets niyo. Pinagtitripan na naman ni Carmela yung mga kapatid niya. Sige, samahan na kita. Napakabilis naman ng facing. Anong oras ba yung birthday ni Bakit? Ano yan?
may mali sa editing. So, may point talaga yung yung napanood kong nag-video review nun. Kasi gabi, tapos biglang, the following morning, di man lang pinakita na nakauwi or something. Grabe, parang ang daming butas. Sorry ha. Mangyayari lamang kung matutuloy pa ang kasal ni Kuya Juanito. Ingat kayo palagi. Ipinagtapat po sa akin ni Kuya Juanito ang totoo noong gabing nabutan kita sa kanyang silid. Ang daya? Bakit sinabi ni Juanito? Ako nga hindi ko sinabi kay na Maria at Josefina ang plano namin. Ngingiti-ngiti ka pa dyan, Kung ayaw niya rin magpakasal, niya naman sinabi. Sabi niya ayaw niya Helena magpakasal. ang napupusuan ng aking kapatid. Ouch. It hurts. It really hurts. Sa katunayan nga, kung hindi kaya nahuli ni na Ama na magkasama, may balak siyang ligawan at hingin ng kamay ni Binibining Helena kay Kapitan Flores. Ouch! Double kill! Hindi ko rin naman gustong magpakasal eh. Ang cute-cute mo. Hala siya. Alam mo, kapag nagkasama kayo ni Emily, magmumukha kayo magkapatid. Emily, siya ba ang iyong kasama nung tumakas kayo patungo sa aming tahanan? Ah, hindi. Si Si Teresita. Teresita yun. Teresita. Bata-bata mo pa, ha? Tagapagsilbi namin siya. Ayan na siya. Baka nag-aalala na po si Doña Soledad. Magandang umaga. Hala siya. Ako sa inyo. Ang cute. Puppy love. Hindi pala puppy love yun sa kanila. Binibining Carmelita. Wrong timing talaga itong si Juanito. Nakikita yung gumada mo sa kapatid niya eh. Sa true lang. Maaari mo ba kaming iwan ni Binibining Carmelita sa dyan? Hala siya. Ay, torpe spotted mana sa kuya. Nakakatuwang isipin na ang bilis niyong naging malapit sa isa't isa ng aking kapatid. Isa nga pala yung Kung hindi mo siya gusto, pero concern ka sa kanya. sabi sa akin ni Sonia sumakit raw ang iyong tiyan. Ako, sumakit din yung tiyan ko. Mali ka naman eh. Kasi ako natunawan eh. Kaya, ayun, umalis din kami agad. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Wow. Oh. Kumain ka ng maayos at matulog ka ng Ganyan na-fall yung mga babae ngayon. mabuti rin kung paminsan-minsan Kumain ka may relasyon sa mabuti, huwag kang kapalipas, labas, tulog para ka. masipin ang araw. Yun nakakatawa kapag nagsasalita si Carmelita, or actually si Carmela ng mga lengguwahe ng present, tapos hindi mo intindihan ni Juanito. Kaya mo yan, good luck. Ganon. Good luck. Ito na yung... Tingnan natin yung isa pang cut. Alam nyo, para talagang hinahadali nila to. Sayang. Sayang. Dear Diary, dapat maging masaya ako. Tama, hindi dapat magkagusto sa isang tao, lalo na at may mahal na siyang iba. Nais mo bang sumama sa amin ni Teresitang lumibot sa asyenda? Teka, ganito rin ba ang totoong Carmelita? Nagkukulong din sa kwarto? Hindi ako pwedeng mahawa sa kanya. Gagala ako. Mabuti naman sinamahan mo kami mamasyal, Carmelita. Siyempre, gusto ko maging busy para hindi ko maisip kung gaano kasaya ngayon si Juanito kasama si True. Carmelita! Aswat na, ano ginagawa niya dito? Aking naulinigan. Nakaharanahin ni Eduardo si Ate Maria mamayang gabi. Si Kuya Juanito ang tutugtog ng gitara at sama naman si Ignacio. Kaya sanama ko na rin si Helena. Ang ganda talaga ni Sonia. Hindi ba makikita nila Ama at Ina? Bukas pa uuwi si Ama at Ina. Kaya walang problema. Gosh! Ayan na nga ang regalo. Sino pumili? Napansin din ni Juanito ang ipit na ito. Bagay sa'yo.
Oh my God! Sinuot niya ba yun sa date nila ni Juanito kanina? Okay lang, okay lang. Marami naman siguro katulad ng mga ipit na yun. Shit, Parang namumukod tangi yun eh. gusto ko nang himatayin. Ayan na nga, nang harangan. Ayos ba ang aking itsura? Oo naman. Darito na sila. May gusto kong sabihin. Binibining nais kong ako'y ibigin. Ang iyong ngiti, Ay, panatili. iniisip ko yung parang nasa balcony tapos doon nila titignan. Di ba usually kasi ganun yung, yung nanghaharana. Makita sa ngiti mo'y ako'y Mm. Oh my God. Ayan, malalaman na ni Maria. Tama ba itong narinig ko? Awitin para kay Elena? Patay! Ang dami nang nakakaalam sa plano namin ni Juanito. Alam na rin ni Ignacio. Ignacio, tinatanong kita, anong ibig mong sabihin? Daldal. Patay. Ako na po yung magpapaliwanag. Lagot ka sa ate mo. Maraming salamat sa pagdalaw mo. Maria, Makakauwi na kayo mga Ginoo. Oo, naano tuloy si Eduardo. Sad, hindi tuloy naharana si Helena. Carmelita, ikaw ay magpaliwanag sa akin. Ate, napagkasundoan po namin ni Juanito na gumawa ng paraan para hindi matuloy yung kasal. Patay kang gata ka. Carmelita, bakit mo yan ginawa? Batid mo naman na mahalaga ito para sa pamilya natin. Kasi nga. Shucks, paano to? Sana huwag niyo akong isumbong. Mahal pa niya si Leandro. Naiintindihan ko na bata ka pa. At marahil ay hindi ka pa handa magpakasal. Ngunit sana ay maintindihan mo na kagustuhan ito ni Ama at Ina. Ano na lang ang mararamdaman nila kapag nalaman nila ito? Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin namin ni Juanito na sabihin sa tamang oras at maayos na paraan ang lahat. Walang tamang oras kapag ka mabubuking ka na. Carmelita, Grabe, paano kaya yung na yun, episode na yun, yung magkakagulo sila kasi ikaw magsabi sa akin. ang kalokohan to. May mas malalim bang dahilan kaya mo yan ginawa? Ayan, iniisip niya na parang hindi pa nakaka-move on. Ibang tao yan. Hindi ko pwede sabihin sa kanya ang totoong dahilan. Ate, mahal ko pa talaga si Leandro. Yun! Yun talaga! Ano to? Carmelita, Leandro, shipper, si Maria. Sabi ka na nga ba? Si Josefina kasi, Mo talaga makakalimutan. Juanito, Shucks! Hindi ko akalain na effective pala ang mahal ko si Leandro. Excuse. Ang dami mo na namang pinamili. Ano naman mga... Ama! Ina! Maligayang babalik. sayang hindi na nabubuksan yata yung bintana sa taas. Solidan. Binibining Carmelita. Anong ginagawa nito dito? Alam nyo, bagay kay Christian Kamusta Vasquez ang bahay yung ni Helena? pagiging tatay ni Carmelita. Nakita ko sa kanya yung face niya na parang maghahangad ng lahat Kagabi yung para sa lahat, hahamakin ng lahat para makuha lang yung gusto niya. Nagigets niyo ako? Mainam. tsaka
Ayan, mag-aanhan kayo ng kasalanan. Ikaw din, may kasalanan ka. Si Sonia nagsabi kay Ignacio. At patungkol naman kay Angelito, sinabi ko sa kanyang totoo dahil isusumbong na ako kay ina at ama na nakita kanya sa aking silid. Sumbungero din to si Angelito eh. Mas okay na rin na malaman ni Angelito kaysa magkaroon na naman ng bagong chismis tungkol sa amin. Kung tutusin, ikaw pa nga may kasalanan sa akin. Ayan na nga. Bakit mo binigay? Bakit may niregalo kay Helena ang aking ibinigay para sa'yo? Bye. Kasi wala akong nabiling regalo para sa kanya. Kaya, ayun, yun na natuloy yung binigay ko. Tsaka hindi ba siya mas matutuwa kasi ikaw pa ang pumili nun? Kaso binigay para sa'yo yun. Kung gayon, baliwala lang pala ako para sa'yo. Bird! Juanito! Grabe magtampo yung Juanito! Juanito! Yung inabangan ko kung paano siya magdahilan sa mga may kaganapan. 'Di ba si Carmela? Hinayang lamang ako. Paalis na siya bukas. Pero hindi pa kayo magkikita. Pasensya na po, Ina. O sige, magpahinga ka. Effective. At ito na nga ang shipper ni Juanito at ni Carmela. Kasahin mo muna mag-isa. Ikwento mo na lang sa akin bukas, ha? Kaso Spanish. Relax lang, Carmela. Walang ibig sabihin to. Wala. Hindi ka lang siguro pumunta sa party niya kanina, kaya humihingi siya ng pabor. Huwag kang OA, huwag kang OA. Huwag kang OA. Carmelita, una sa lahat, nais ko sana humingi ng pasensya sa iyo. Alam niyo yun nung araw. Aking nababatid. Nung araw pa pala, lalaki na din talaga yung manunuyot, kahit babae na yung may problema. Ay, alam mo na rin, aalis na ako bukas, pabalik na Manila. Aww. Kapag hihinayang lamang, hindi kita makakasabay. Sa Biyernes pa pala ang alis niyo, ayon kay Josefina. Carmelita, kung naglaho na ang iyong puot sa akin, maaari ba kitang makausap muli bukas? May nais akong sabihin sa'yo. Aasahan ko ang iyong pagdating. Hintayin kita. Ayan na ang konsentidor na ate. Ako nang bahala. Sasabihin ko na lang na nagpunta ka sa hardin para mamitas ng sangka para sa ating almusal. Papaganda na ako. Ay, ikaw talaga. Magandang araw sa inyo. Ay, ang aga ni Helena. Sige na, maiwan ko muna kayo para makapag-usap. Wait. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dahilan kaya napalapit kami ni Juanito. Nais kong ikaw rin sana ang unang makaalam. Sasagutin na niya. Kala ko siyang sagutin ngayon. Ah, okay. Natatandaan ko na tong scene na to. Susurpresahin ko siya. Yung puput na dapat sa pier si Carmelita. Si Carmela. Sasagutin niya na si Juanito? Ibig sabihin, nagiging magjowa na sila. Carmelita? Ang ganda din nitong si Helena. Eh. Ang amo ng mukha niya pero may mga... Alam niyo na kung alam niyo na. Kung nabasa niyo yung book, alam niyo na yung mangyayari. Isa kong tunay na kaibigan. Yun yung kwintas, di ba? Ang kwintas. Ang sabi ni Juanito, ibibigay niya lang yun sa babaeng pagbibigyan niya ng buong puso niya. Si Helena nga ang mahal niya. Aww. Hindi na ako magpapakita sa daungan. Bahala na kung isipin niyang galit ako. I think yun ang tama para sa success
misyon ko at mabalik na ako sa panahon ko. Kasi nga nagkakagusto ko na kay Juanito. Ay, 1 week nang lumipas. Ano ba niluluto nila kare-kare? Nandito pa rin ako. Patiently waiting kung matutuloy nga ang destiny ni Carmelita at Juanito. At yun ang ulit kong feelings. Unti-unti na nawawala. Okay na ako. Pwede na. Maliban na lang sa... Binibining Carmelita. Bagong liham po mula kay Ginoong Juanito. Napakasipag naman magpadala ng liham ni Juanito. Pangatlong liham na yan sa loob ng 1 linggo. Mamaya na lang. Hindi mo ba babasahin? Si Sarah din tong nanay. Parang walang ganito. Ayoko na mag-reply Alam ko mga kasi sulat parang niya. sa libro. Hindi na ako makikigulo sa kanila ni Helena. Ayoko na, puro comparison. Di ba? Isang liham naman po ay para pa rin po sa inyo, Binibining. Galing kay Wala Leandro. po kay Binibining Natasha. Natasha? Bakit Bakit? naman ako susulatan ni Natasha? True. Gusto niya akong turuan magluto. Mainam yan. Kilala si Natasha sa kanyang galing sa pagluluto. Huh? Pasensya na, Ina. Ayaw kong lumabas. Salamat. Napansin kong naging balisa ka simula nang lumuwas ng Maynila si Juanito. Kailangan mo ng paglilibangan. Lumayas ka na. Huwag kang mag-alala, Carmelita. Sasamahan na lamang kita. Hindi naman tayo magtatagal doon. Mahalaga, pakita lamang tayo. Okay, ready na ako. Naunlakan niya Okay, nasa bahay na siya. Ng mga Flores. Parang kailan lang inaaway niya kami ni Ate Maria. Ngayon, akala mo, BFF na kami. Kagustuhan lamang ng aming ina ang magtungo kami rito. Tayo na sa kusina. So, parang gustong sabihin ni Maria, hindi namin gusto pumunta dito. Aking nakaligtaan ang libro na dapat nating gamitin sa pagluluto. Maaari mo ba itong kunin sa tanggapan ni Ama, Carmelita? Nasa lamesa lang yan pagkita mo. Teka nga, inuutusan niya ba ako? True, dapat siya O kumuha Ate nun. Maria? Oh my God! Ang gwapo ni Leandro! Oh my God! Si Natasha. Ito ba ang iyong hinahanap? Hindi niya kilala si Leandro. Grabe yung pamumula ko. Ang gwapo! Mami! Oo, ito nga yan. Gusto ko yung parang 7 buwan na ako nawala. Ngunit tila, ako'y nakalimutan na. Carmelita, wala na. Gwapo ka nga. Pero hindi ibig sabihin pwede mo na akong hawakan agad, no? Oh my God! Kung magkakilala sila ni Carmelina, it's pretending tayo again. Gusto ka na? Wow. Sige, wala na ako. May gagawin pa kasi ako sa kusina. ikaw ba'y hindi na napupuot sa akin? Bakit ka nang magagalit sa'yo? Leandro! Kailan ka ba bumalik ng San Alfonso? Ayun na nga. At bumalik na ang ex. Gosh! Anong gagawin ko? Siya si Leandro at nandito siya. Ang gwapo ni Joseph Marco! Hindi ako bias, pero hindi ganito yung tili ko nung kay... Sa 1 taon na sana ako magbabalik. Pero may nag-email Ngunit nakarating sa akin ang masamang balita. na ikakasal ka Na na. ikaw kasi ang aking mahal. Ang dami niya sinasabi. Hindi ko nga siya kilala eh. Si Ate Maria naman, yun pa ako iniwan. Paumanin, aking nakaligtaan na ikaw ay may
sa akin. So, galit nga si Carmelita sa ex niya. Ayos lang yun. Siguro kailangan pa lang din ng panahon para makapag-isip-isip. Hindi ko alam na sa panahong ito, effective pa rin pala ang linyang I need time and space. Literal na space kasi Ibig mo bang sabihin, may pag-asa bang mapatawad mo ako? nakangiti ako, oh my God. Baka, hindi ako sigurado. Aking gagawin ang lahat upang mapatawad mo. O aking sinta. Ako'y umaasa na may babalik natin ang ating relasyon. Leandro, bakit ka ganyan? Sincere. Pero hindi ako yung ex mo. Bakit palagi nila ako naiibit sa isang nakaka-stress na situation? So true. Si Carmelita kasi, ganda eh. Bago ako lumisan, ako'y may ibinigay sa'yo. Ngunit hindi mo tinanggap. What? Magpo-propose ba siya? Naway iyong tanggapin ang aking pag-ibig. Ang haba ng hair. Hala, tinanggap! Hindi mo tayong dalawa magkatuluyan. Para sa'yo pa rin ito. Totoo ba to? Ay, totoo nga. Magkaroon ka sabi. Nakakaloka, kinagat. Ibang naaalala ang aking huling sinabi bago ko lumisan. Ipinangako ko sa'yo na ako'y magbabalik. Buong puso ko nauunawaan kung di mo na ako magagawang hintayin. Ngunit, sa anak ni Don Mariano Alfonso, Oh my God. Grabe. Grabe yung ako'y labis na nasaktan. nalulungkot. Ngunit nabuhayan ako ng pag-asa nang nagpadala ng liham si Elena na naglalaman ng balitang hindi mo rin ibig ikasal kay Juanito. Sa kadahilanan, Mahal mo pa ako. ako pa rin ang laman ng iyong puso. Diyan tayo. Patay ka dyan, Carmela. Gamit ko nga pala yung pangalan ng kuya ni Helena para lang hindi niya isipin na gusto ko si Juanito. Shucks! Mali. What if magkaroon ng plot twist na magkatuluyan talaga si Leandro at si Carmela? Ipinangako ko na makakabalik ako sa'yo. Siguro hindi magagalit yung mga Sa ano, bigla ng dagat. viewers. Or yung may mga bias kay Joseph Marco dito. Char lang. At makapiling ka, Carmelita. Bawa naman. Siguro nga galit talaga si Carmelita sa kanya. Pero hindi ako si Carmelita. Kaya walang dahilan para magalit ako sa kanya. Maaari pa tayong magkita sa simbahan. Gosh! Ang gara nung editing niya talaga. Like, Tahimik na buhay lang naman ang gusto ko. basta alam niyong wala sa sequence. Kung tama yung term na ginamit ko ha. Basta ang gulo-gulo niya from gabi, naging morning. Alam niyo yung wala man lang transition na. Hindi ko siya kilala. We're total strangers. Ko matandaan kung nalagay ba sa book kung bakit naghiwalay talaga si Leandro tsaka si Carmelita. Pero feeling ko dahil ayaw ni Carmelita ng long distance relationship kasi sobrang tagal mawawala ni Leandro. Ito nga lang, dapat isang taon dapat yung alis ni Leandro, naging 7 months eh. Kasi nga, nakakakuha siya ng balita na, ayun nga. So, kailangan niya bumalik agad. So, sobrang hirap ng communication noon. Kaya ang swerte natin ngayon, may computers, may laptops, may cellphones, may internet tayo para makakonect sa mga mahal natin sa buhay na malayo sa atin. Hindi ka rin ba makatulog? Ako rin. Marahil ganito talaga kapag marami tayong iniisip. May problema ka ba?
Ang suliranin kong ito at pangamba ay pasanin ko Kasi pa rin nga hindi nila ka-level ng estado ng buhay si Eduardo. Saka siya nagtapat sa akin. 14 years old! Grabe, ang babata. Isang taon niya din akong niligawan noon ng palihim. Kaya, nagpapasalamat ako na hanggang ngayon nililihim niyo pa rin ni Josefina ang relasyon namin ni Eduardo. Kung sabihin niyo na lang kaya kay ama at ina, Hindi para pwede. mapagandaan yung kasal niyo. Kung maaari lang sana. Pero, hindi sasang-ayon si ama at ina. Mm. Mula lamang sa pangkaraniwang pamilya si Eduardo. Si Mang Raul, siya ang ating matadero. Matadero ba? May sakit naman ang kanyang ina. Sobrang sarado kasi ng pag-iisip ng mga magulang nung araw. Like, Masira na ang lahat. status is really a thing for them. Pagka mahirap ka, hindi ka pwede sa mga mayaman or yung mga middle class. Mga ganon. Kaya Carmelita, sana ay huwag mo sayangin ang pagmamahalan ninyong ni Leon. Sana ibigyan mo siya ng pag-asang bumawi sa'yo. At Carmelita, naway bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Aking gagawin ang lahat upang tayo ay magkabalikan. oh my God! Kung ganito kagwapo yung ex ko. Ay, hindi pala ako mabalik sa ex. Sa mga oras na ito. Naimbitahan po ang pamilya ninyo sa kaarawan ng Gobernador General sa Maynila. Natitiyak ko po, matutuwa ang inyong tiya Rosario. Di na talaga magkakagulo lahat. Damas y caballeros, esta noche celebramos no solo... Binibining Carmelita. Maaari pa kitang may sayo ng parinyosa. Nagtataka lang Oh my God! Ay, nasa posisyon ngayon ni Carmelita. Nasaan yung totoong Carmelita? Narito siya. Hawak mo siya ngayon. OMG! Nandiyan sa loob si Carmelita? Aala ng panamba o mas malalim na ang nararamdaman mo para sa kanya? Oh my God! Like, habang tumatagal, kapanapanabik ang bawat eksena dito sa I Love You Since 1892. Pero ayun nga, napansin ko din na, oo nga, hindi yung blocking yung tawag dun eh. Yun yung pagkakasunod-sunod ng bawat eksena na parang may mali, like, gabiwa, tas biglang naging umaga agad. Parang, hindi man lang nagkaroon ng transition ng sunrise na parang kinabukasan, ganito. Bigla na lang, voila, umaga na ulit. Parang yung dun sa sayawan ba yun, sa birthday ni Helena. Bigla na lang, sumakat yung tiyan. Tapos, di ba sinabi naman na uuwi na, pero nagulat na lang na parang kinabukasan na yung yung transition. Well, anyway, sobrang kilig ako dahil pinakita na si Joseph Marco. Yon, excited na ako sa mga susunod na episodes. And see you on my next vlog. Bye!